Maagang nagising si Aya dahil sa tilaok ng manok sa kanilang baryo. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig at agad na itinupi ang kumot bago lumabas ng maliit nilang bahay. Habang abala si Aling Josie sa pagluluto ng almusal, mabilis namang nagwawalis si Aya sa bakuran. "Ang sipag naman ng bunso ko," nakangiting sabi ni Mang Bert habang umiinom ng kape. Napangiti si Aya. Kahit simpleng salita lamang iyon, sapat na iyon para gumaan ang pakiramdam niya. Sa tatlong magkakapatid, si Aya ang pinakaiba ang itsura. Morena siya, kulot ang buhok, at maliit kumpara sa kanyang ate Carol at Kuya Briggs. Si Carol ay maputi at matangkad, kaya madalas purihin ng mga kapitbahay. Si Briggs naman ay gwapo at malakas ang pangangatawan. Madalas tuloy mapansin ng mga tao ang pagkakaiba ni Aya. "Sigurado ba kayong magkakapatid talaga yan?" Minsang biro ng kapitbahay nilang si Aling Nena habang nagtatawanan ng iba. Tahimik lamang na yumuko si Aya habang hawak ang timba ng tubig. Kahit bata pa siya, ramdam niya ang sakit sa tuwing ikinukumpara siya sa kanyang mga kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may mali sa kanya. Pagdating sa paaralan, ganoon rin ang kanyang nararanasan. "Uy Aya, ampun ka ba?" Tukso ng isa niyang kaklase. Nagtawanan ng mga bata habang pilit na pinipigilan ni Aya ang kanyang pagluha. Pag-uwi niya ng bahay, dumiretso siya sa likod bahay, kung saan madalas siyang magtago kapag nasasaktan. Tahimik siyang umupo sa ilalim ng puno ng mangga habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay dumating si Lola Pasing, dala ang isang perasong tinapay. "Oh, bakit malungkot ang apo ko?" Malambing nitong tanong. Umiling si Aya ngunit lalo lamang siyang napaiyak. "Pangit po ba ako, Lola?" Mahina niyang sambit. Parang dinurog ang puso ni Lola Pasing sa kanyang narinig. Agad nitong hinaplos ang buhok ni Aya. "Makinig ka sa akin, apo," sabi nito. "Hindi nasusukat sa kulay o itsura ang halaga ng tao. Ang pinakamagandang tao ay yung may mabuting puso." Tahimik na nakinig si Aya habang yakap siya ng matanda. Mula noon, si Lola Pasing ang naging takbuhan niya sa tuwing nasasaktan siya. Kapag may handaan sa baryo, laging inuuna ng matanda si Aya sa pagkain. Kapag may bagong damit, sinisigurado nitong may para rin sa kanya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Mang Bert na tahimik si Aya. "Aya," tawag nito. Tumingin ang bata. "Kapag may nanukso ulit sa'yo ha, huwag mong dibdibin anak. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin." Napangiti si Aya kahit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. "Totoo po bang mahal niyo ako?" Inosente niyang tanong. Agad siyang pinisil sa pisngi ni Mang Bert. "Aba siyempre naman. Ikaw kaya ang bunso kong prinsesa." Nagtawanan sina Carol at Briggs. "Ang arte mo talaga, Aya," biro ni Carol. Sabay yakap sa kanya. Sa unang pagkakataon ng araw na yon, nakaramdam ng gaan sa puso si Aya. Habang nakahiga siya kinagabihan, naririnig niya ang mahinang kuliglig sa labas ng kanilang bahay. Tahimik siyang nakatingin sa bubong habang iniisip ang mga nangyari. Oo, iba man siya sa paningin ng ibang tao, pero sa loob ng tahanang iyon, ramdam niyang mahalaga siya. At para sa batang tulad ni Aya, sapat na muna iyon upang umiti siya bago tuluyang makatulog. Lumipas ang mga taon at unti-unting nagdalaga si Aya. Habang tumatanda siya, mas lalo niyang napapansin ang pagkakaiba niya sa kanyang pamilya. Tuwing may okasyon sa baryo, laging si Carol ang sentro ng papuri. "Napakaganda talaga ng anak mo, Josie," sabi ng mga kapitbahay habang nakatingin sa maputi at makinis niyang ate. Kapag si Aya naman ang tinitignan, kadalasan ay ngiti lamang na may halong pagtataka ang nakukuha niya. "Mana siguro sa malayong kamag-anak."
minsang bulong ng isang matanda. Kahit hindi direktang masakit ang mga salita, unti-unti yung tumutusok sa puso ni Aya. Isang umaga, sabay silang pumasok ni Carol sa paaralan. Habang naglalakad sa koridor, may dalawang estudyanteng napatingin sa kanila. Magkapatid ba talaga sila? Tanong ng isa. Parang katulong lang ata yung isa eh. Natatawang sagot naman ng kasama nito habang nakatingin kay Aya. Biglang tumigil si Aya. Parang may mabigat na umampas sa kanyang dibdib. Narinig iyon ni Carol kaya agad nitong sinamaan ang tingin ng dalawang estudyante. Mas maganda pa ang ugali ng kapatid ko kaysa sa inyong dalawa, no? Mataray nitong sagot bago hinila si Aya palayo. Tahimik lamang si Aya habang naglalakad. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kanilang maliit na kwarto. Humarap siya sa lumang salamin at matagal na pinagmasdan ng sarili. Kayumangging balat, kulot na buhok, maliit na pangangatawan. Habang iniisip niya ang itsura ni Carol at Briggs, lalo siyang naguguluhan. Bakit parang hindi talaga ako kamukha nila? Pulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, nadatnan niya si Aling Josie na naglalaba sa likod bahay. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Ma? Mahina niyang tawag. Lumingon si Aling Josie. Bakit anak? Nag-atubili muna si Aya bago nagsalita. Bakit po parang iba po ako sa inyo? Natigilan si Aling Josie. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi po ako kamukha ni na Ate Carol at Kuya Briggs. Minsan po, pakiramdam ko, may mali sa akin. Biglang umiwas ng tingin si Aling Josie habang ipinagpapatuloy ang paglalaba. Kung ano-ano kasi ang iniisip mo, anak. Pilit nitong sagot. Pero ma, Aya, tama na. Mabilis nitong putol. Tahimik na yumuko si Aya. Ramdam niyang may gustong sabihin ng kanyang ina, ngunit tila may pumipigil dito. Mula noon, mas lalo siyang nilamon ng mga tanong. Minsan, habang naglilinis siya ng sala, napansin niyang matagal na nakatitig si Lola Pasing sa isang lumang litrato. Nangingilid pa ang luha nito. Lumapit si Aya. Lola, sino po sila? Mabilis na pinunasan ni Lola Pasing ang kanyang mga mata bago itinago ang larawan. Wala yun, apo. Mahina nitong sagot. Ngunit bago tuluyang maitago ang litrato, may napansin si Aya. Mukha ay yung isang babaeng kahawig niya. Parehong morena, parehong kulot ang buhok, at parehong malungkot ang mga mata. Kinabahan si Aya nang hindi niya may paliwanag. Lola? Muli niyang tanong. Ngunit tumayo kaagad si Lola Pasing. Magpahinga ka na, apo, ha? Naiwang mag-isa si Aya sa sala habang magulong-magulo ang kanyang isip. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang larawan ng babaeng nakita niya. At sa unang pagkakataon, unti-unting nabuo sa puso ni Aya ang pakiramdam na may malaking lihim na matagal nang itinatago sa kanya, ang kanyang pamilya. Maulan ng araw na yon. Malakas ang pagbuhos ng ulan habang abala si Aya sa paggawa ng school project. Kailangan niyang magpasa ng family tree kinabukasan, kaya't naghahanap siya ng mga lumang litrato at dokumento sa lumang cabinet ni Lola Pasing. Tahimik ang buong bahay dahil nasa palengke sina Aling Josie at Mang Bert. Sina Carol at Briggs naman ay may kanya-kanyang trabaho. Habang nag-aalungkat si Aya, may napansin siyang maliit na kahong kulay asul na nakatago sa ilalim ng cabinet. Halatang luma na iyon dahil kupas na ang takip. Dahan-dahan niya yung binuksan. Maya-maya ay bumungad sa kanya ang mga lumang litrato, sulat at ilang mga dokumento. Napangiti pa siya noong una habang tinitignan ng mga larawan ng kanyang pamilya. Ngunit maya-maya, may isang papel na nagpabago sa lahat. Birth certificate. Nang makita niya ang kanyang pangalan, agad niya itong kinuha. Ngunit ilang segundo lamang, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mildred Sanchez. Hindi pangalan ni Aling Josie ang nakasulat sa papel bilang kanyang ina.
Nanlaki ang mga mata niya. Paulit-ulit niyang binasa ang dokumento. Umaasang nagkamali lamang siya ng tingin. Pero hindi. Ibang pangalan talaga. Nanginig ang kanyang mga kamay habang naghahanap pa siya ng ibang mga kasagutan sa loob ng kahon. May nakita siyang lumang litrato ng babaeng kamukha niya. Ang babaeng nakita niya noon kay Lola Pasing. Sa likod ng litrato, may nakasulat, Mildred at Baby Aya. Parang tumigil ang mundo ni Aya. Napatras siya habang pilit na inuunawa ang lahat. Hindi pwede. Kasabay ng malakas na kulog sa labas, ay bumukas ang pinto ng bahay. Dumating sina Mang Bert at Aling Josie. Pagpasok pa lamang nila, ay nakita na nila si Aya na nanginginig habang hawak ang birth certificate. Namutla si Aling Josie. Aya? Mahina nitong sambit. Ma? Umiyak na sabi ni Aya. Sino po si Mildred? Tahimik ang buong bahay. Walang makapagsalita. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Napalakas niyang sigaw habang tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Napabuntong hininga si Mang Bert at dahan-dahang umupo. Parang ilang taon niyang inipon ang lakas para sa gabing iyon. Anak, nanginginig nitong simula. Panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Tuluyang napaupo si Aya habang nakatitig sa kanila. Huminga ng malalim si Aling Josie bago nagsalita. Si Mildred, anak. Kapatid ko siya. Napatakip ng bibig si Aya. Siya ang tunay mong ina. Parang unti-unting nadurog ang puso ni Aya sa bawat salitang naririnig niya. Ikinuwento ni Aling Josie kung papaanong nabuntis si Mildred ng lalaking nangakong papakasalan siya. Ngunit habang buntis ito, iniwan sila ng lalaki at hindi na bumalik pa. Dahil sa sobrang problema at kahihiyan, unti-unting nanghina si Mildred. Nagkaroon siya ng matinding depresyon. Umiiyak na sabi ni Aling Josie. Hanggang sa ipinanganak ka niya. Tahimik na nakinig si Aya habang patuloy sa pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Pagkapanganak sa'yo, napahagulgol si Aling Josie. Hindi na kinaya ng katawan niya. Parang sinaksak ang dibdib ni Aya. Pero bakit? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Halos pabulong niyang tanong. Lumapit si Mang Bert at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Kasi mahal ka namin, Aya, sabi nito. Ayaw naming maramdaman mong mag-isa ka. Tinuring ka namin na parang tunay na anak noong araw na iniwan ka sa mga bisig namin. Napaiyak si Aya ng malakas. Lahat ng alaala ng pangungutya, pagdududa at sakit ay sabay-sabay sa kanyang isip. Kaya pala iba siya. Kaya pala hindi siya kamukha ng mga kapatid niya. Tahimik siyang tumingin sa lumang litrato ng kanyang tunay na ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakaramdam niya ay hindi niya kilala ang sarili niya. At mas masakit doon, hindi niya alam kung saan siya tunay na nabibilang. 2 araw na nga na halos hindi lumalabas ng kwarto si Aya. Tahimik lamang siyang nakahiga habang paulit-ulit na iniisip ang katotohanang nalaman niya. Pakaramdam niya ay biglang nagbago ang buong mundong kinalakihan niya. Tuwing maririnig niya ang tawanan ni Carol at Prick sa labas, lalo siyang nasasaktan. Hindi pala talaga ako parte ng pamilyang ito. Pulong niya sa sarili. Madalas na siyang umiiwas sa kanilang lahat. Hindi na siya gaanong kumakain at bihira na ring magsalita. Isang gabi, kumatok si Carol sa kanyang kwarto. Aya? Mahina nitong tawag. Pwede pang pumasok? Hindi sumagot si Aya ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto. Umupo si Carol sa tabi niya habang may dalang mainit na gatas. Hindi ka na naman kumain? Tahimik lamang si Aya. Maya-maya ay nagsalita na rin siya. Ate, galit ka ba kasi hindi pala ako tunay na kapatid? Parang tinusok ang puso ni Carol sa tanong. Agad niya itong niyakap. Baliw ka ba? Umiyak nitong sabi. Ikaw ang pinaka-close ko sa aming lahat. Napaluha si Aya. Pero hindi tayo magkapatid. Baikpit siyang niyakap ni Carol.
Hindi naman dahil doon kung bakit kita mahal. Tahimik na umiyak si Aya sa balikat ng kanyang ate. Kinabukasan naman, nadatnan niya si Brick sa labas ng bahay habang nag-aayos ng motor nito. Aya, tawag nito. Lumapit siya ng dahan-dahan. Iniabot ni Bricks ang paborito niyang tinapay mula sa bakery. Naalala mo ba dati? Natatawa nitong sabi. May nakaaway pa ako dahil tinuksok ang ampon. Bahagyang natawa si Aya kahit may luha sa kanyang mga mata. Kuya? Kahit ano pang sabihin nila, sa puso ko, kapatid pa rin kita. Unti-unting lumambot ang puso ni Aya. Ngunit ang pinakamatinding pag-uusap ay nangyari noong gabing iyon. Nadatnan niya si Mang Bert na mag-isang nakaupo sa labas habang tahimik na umiinom ng kape. Aya, anak, tawag nito nang makita siya. Alika, tabi ka rito. Tahimik siyang umupo sa tabi ng lalaking buong buhay niyang tinawag na ama. Matagal silang walang imikan, hanggang sa nagsalita si Mang Bert. Alam mo ba, noong una, natakot talaga ako. Napatingin si Aya. Takot akong baka dumating ang araw na magalit ka sa amin dahil hindi namin sinabi kaagad ang totoo. Napaluha si Aya. Bakit niyo po kasi ako inampon? Nanginginig niyang tanong. Napangiti ng bahagya si Mang Bert habang nakatingin sa madilim na langit. Noong una kitang makita anak, napakaliit mo pa, iyakin ka at sakitin. Mahina itong natawa. Pero nang hawakan kita, parang sinabi ng puso ko na anak kita. Tuluyan na ngang napaiyak si Aya. Hinding-hindi kita itinuring na iba anak. Hindi kailangan ng dugo para maging ama. Hindi napigilan ni Aya ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap si Mang Bert habang umiiyak ito. Papa? Agad rin siyang niyakap ng lalaking itinuring niyang ama. Anak, patawad. Mahina nitong sabi. Sa mga yakap na yon, unti-unting nawala ang takot at pagkalito sa puso ni Aya. Doon niya unang naintindihan na may mga taong hindi mo kadugo pero handang ibigay ang buong pagmamahal nila para maramdaman mong may tahanan ka. At minsan, sila pa ang tunay na pamilya. Hindi nagtagal at unti-unti nang bumalik ang sigla ni Aya matapos tanggapin ang katotohanan patungkol sa kanyang pagkatao. Hindi man naging madali ang lahat, pero mas pinili niyang pahalagahan ang pagmamahal na ibinigay ng pamilyang kumupkop sa kanya kaysa sa sakit ng nakaraan. Ngunit kasabay ng paghilom ng kanyang puso ay ang unti-unting panghihina ni Lola Pasing. Napansin niyo ni Aya isang umaga habang nag-aalmusal sila. Lola, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya nang makitang nanginginig ang kamay ng matanda habang hawak ang kutsara. Ngumiti lamang si Lola Pasing. Matanda na talaga ako, apo. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, bigla itong nahilo habang nagwawalis sa bakuran. Lola! Sigaw ni Aya habang mabilis na sinalo ang matanda. Agad nila itong dinala sa health center. Ayon sa doktor, humihina na raw ang katawan ni Lola Pasing dahil sa kanyang edad at kailangan na nitong magpahinga ng madalas. Mula noon, si Aya na ang kusang nag-alaga sa matanda. Tuwing umaga, siyang naghahanda ng gamot nito. Siya rin ang nagpapakain, nagpapaligo, at nag-aakay kay Lola Pasing kapag naglalakad. Ay nako, para kitang nurse, apo. Natatawang sabi ng matanda minsan. Habang pinupunasan ni Aya ang noo nito, ngumiti si Aya. Siyempre naman po, Lola. Kayo po ang pinaka-importanting pasyente ko. Sa bawat araw na magkasama sila, lalo pang tumitibay ang kanilang relasyon. Minsan, habang pinapaypayan niya si Lola Pasing sa hapon, biglang nagsalita ang matanda. Aya, bakit po, Lola? Galit ka pa rin ba dahil hindi namin sinabi ang totoo? Natigilan si Aya. Tumingin siya kay Lola Pasing na nooy nakahiga habang mahina ang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kalubot nitong kamay. Noong una po, oo. Pag-aamin niya. Nasaktan po ako. Napayuko si Lola Pasing. Natakot kasi kami noon. Baka dumating ang araw na layuan mo kami. Agad na umiling si Aya habang naiiyak.
Hindi po mangyayari yun. Tumingin siya ng diretso sa matanda. Lola, mahal na mahal ko po kayo. Tuluyang napaluha si Lola Pasing. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay ni Aya. Napakabuti mong bata. Nanginginig nitong sabi. Habang nakatingin si Aya sa matanda, biglang bumalik sa kanyang isip ang lahat ng alaala nila mula pagkabata. Si Lola Pasing ang unang yumayakap sa kanya kapag umiiyak siya. Ito rin ang unang nagtatanggol sa kanya sa tuwing may nanunukso. At higit sa lahat, ito ang taong paulit-ulit na nagpaniwalang may halaga siya kahit iba ang tingin ng mundo sa kanya. Kaya ngayon, panahon naman niya upang suklian ang lahat ng pagmamahal na natanggap niya mula rito. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Lola Pasing, mahina itong nagsalita. Aya, bakit po Lola? Salamat kasi hindi mo kami iniwan. Hindi kaagad nakasagot si Aya dahil sa bigat ng emosyon sa kanyang dibdib. Ngumiti siya habang kinukumutan ng matanda. Saan naman po ako pupunta? Malambing niyang sagot. Kayo po ang tahanan ko. At sa simpleng sandaling iyon, lalong napatunayan ni Aya na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo, kung hindi sa mga taong piniling mahalin ka araw-araw, kahit wala silang obligasyong gawin iyon. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging malapit si Aya kay Lola Pasing. Ngunit kasabay ng pag-aalaga niya rito ay ang mga tanong na muling bumabalik sa kanyang isip. Sino nga ba ang tunay niyang ama? Bakit nito nagawang iwan ng kanyang ina? At bakit kailanman ay hindi siya hinanap nito? Isang gabi habang natutulog si Lola Pasing, nakita ni Aya si Mang Bert na tahimik na nagkukumpuni ng sirang upuan sa labas ng bahay. Papa? Mahina niyang tawag. Napatingin si Mang Bert. May gusto po sana akong itanong. Tahimik itong tumango. Huminga ng malalim si Aya bago nagsalita. Buhay pa po ba ang tunay kong ama? Natigilan si Mang Bert. Halatang matagal nitong iniwasan ang usaping iyon. Ngunit matapos ang ilang segundong katahimikan, dahan-dahan itong tumango. Oo anak. Parang may kumurot sa puso ni Aya. Nasaan po siya? Nasa Batangas na raw. May sarili ng pamilya. Biglang sumikip ang dibdib ni Aya. Habang siya at ang kanyang tunay na ina noon ay naghihirap, nagawa palang bumuo ng panibagong buhay ng lalaking iyon. Ni minsan po, hindi niya po ba ako hinanap? Nanginginig niyang tanong. Tahimik na yumuko si Mang Bert. Sapat na ang katahimikang iyon bilang sagot. Kinabukasan, hindi mapakali si Aya. Habang pinapakain niya si Lola Pasing ng lugaw, napansin ng matanda ang lungkot sa kanyang mukha. Anong iniisip mo, Apo? Nag-atubili si Aya ngunit nagsalita rin siya kalaunan. Masama po ba akong anak kung galit ako sa tunay kong ama? Napabuntong hininga si Lola Pasing. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit, Aya. Pero iniwan niya po kami ni Mama Mildred. Namasa ang mga mata ng matanda. May mga taong mahina at tuwag, pero hindi ibig sabihin nun ay wala ka ng halaga. Tahimik na napaiyak si Aya. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw na matagal na niyang kinakatakutan. Sa tulong ng isang kamag-anak, nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang kanyang tunay na ama. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ng maliit na tindahan sa Batangas, habang pinagmamasdan ng lalaking minsang naging dahilan ng lahat ng sakit ng kanyang ina. Matanda na ito. May bakas na ng pagod sa muka. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila natigilan ito. Ikaw ba si Aya? Nanginginig nitong tanong. Hindi kaagad nakasagot si Aya. Maraming taon ng galit, lungkot, at pananabik ang sabay-sabay na bumuo sa kanyang dibdib. Opo. Malamig niyang sagot. Napaiyak ang lalaki. Patawarin mo ko. Ngunit sa halip na galit, kakaibang awa ang naramdaman ni Aya habang nakatingin sa kanyang ama. Bigla niyang naalala si Mang Bert. Ang lalaking hindi niya kadugo, pero siyang nagpuyat noong may sakit siya. Ang lalaking nagtanggol sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Ang lalaking hindi siya iniwan.
At doon niya tuluyang naunawaan ng lahat. Hindi lahat ng ama ay kayang panindigan ng kanilang dugo. At hindi lahat ng tunay na ama ay kadugo mo. Tahimik na pinunasan ni Aya ang kanyang luha. Pinapatawad ko na po kayo. Mahina niyang sabi. Napaluha ang lalaki. Ngunit alam ni Aya na kahit nagpatawad na siya, may mga sugat na hindi kailanman mabubura. Pag-uwi niya ng Cavite, nadatnan niya si Mang Bert na naghihintay sa labas ng bahay. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan, agad niya itong niyakap. Papa! Umiiyak niyang sambit. Mahigpit rin siyang niyakap ni Mang Bert. At sa mga yakap na yon, tuluyan nang natagpuan ni Aya ang sagot sa tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang puso. Hindi dugo ang bumubuo ng isang pamilya. Kung hindi pagmamahal, sakripisyo, at pananatili sa oras ng pangangailangan. Mabilis na lumipas ang panahon. Mas naging tahimik na ang buhay ni Aya matapos niyang tanggapin ang lahat ng katotohanan patungkol sa kanyang pagkatao. Sa wakas, hindi na siya galit sa sarili niya. Hindi na rin niya hinahanap ang pagmamahal na minsang ipinagkiit sa kanya ng kanyang tunay na ama. Dahil natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay matagal na palang nasa tabi niya. Ngunit habang mas lalong nagiging payapa ang kanyang puso, unti-unti namang humihina si Lola Pasing. Madalas na itong hinihingal at halos hindi na makatayo ng mag-isa. Kaya naman halos hindi na umalis si Aya sa tabi nito. Isang gabi, mahina ang ulan habang magkatabi silang nakaupo sa kama. Tahimik lamang na sinusuklay ni Aya ang puting buhok ng kanyang lola habang nakasandal ito sa kanyang balikat. Aya, apo. Mahina nitong tawag. Bakit po, Lola? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Naalala mo ba noong bata ka pa? Lagi kang umiiyak kapag tinutokso ka. Napangiti si Aya kahit may luha sa kanyang mga mata. Opo, Lola. Kayo po palagi ang kakampi ko. Mahinang natawa si Lola Pasing. Kasi alam kong mabuti kang bata. Napahigpit ang hawak ni Aya sa kamay nito. Maya-maya, nagsalitang muli ang matanda. May gusto sana akong sabihin sa'yo bago ako mawala. Biglang kinabahan si Aya. Lola, wag naman pong ganyan. Ngunit marahan lamang nang umiti si Lola Pasing. Huwag kang matakot, apo. Napagod lang talaga ang katawan ko. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Aya. Mahina siyang hinawakan ng matanda sa pisngi. Hindi kita apo sa dugo. Nanginginig nitong sabi. Pero ikaw ang apo ng puso ko. Tuluyan nang napahagulgol si Aya. Lola, salamat kasi minahal mo kami kahit nalaman mo na ang totoo. Hindi na napigilan ni Aya ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang matanda habang umiiyak. Maraming salamat din po. Kasi pinaramdam niyo po sa akin na may halaga ako. Kinabukasan, tuluyan nang namaalam si Lola Pasing habang mahimbing na natutulog. Parang gumuho ang mundo ni Aya. Sa burol, tahimik lamang siyang nakaupo sa tabi ng kabaong habang hawak ang lumang rosaryo ng kanyang lola. Maraming tao ang dumalo dahil kilala si Lola Pasing bilang mabait at matalunging babae sa kanilang baryo. Ngunit para kay Aya, hindi lamang simpleng lola ang nawala sa kanya. Nawala ang unang taong naniwala sa kanya noong hindi pa niya kayang paniwalaan ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting bumangon si Aya mula sa matinding lungkot. Dahil sa kanyang karanasan sa pag-aalaga kay Lola Pasing, nagdesisyon siyang magtrabaho bilang caregiver habang nag-aaral ng nursing. Nais niyang maalagaan rin ang ibang matatanda tulad ng pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang lola noon. Minsan, habang pauwi siya galing trabaho, napangiti siya habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Naalala niya ang batang si Aya noon. Ang batang laging nagtatanong kung bakit siya naiiba. Ngunit ngayon, alam na niya ang sagot. Hindi hadlang ang pagiging iba upang maging karapat-dapat sa pagmamahal. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo. Minsan, sila ang mga taong piniling manatili. Ang mga taong yumakap sa iyo kahit wala silang obligasyong gawin iyon. At sa puso ni Aya,
habang buhay niyang dadalhin ang aral na iniwan ni Lola Pasing, na ang pinakamahalagang pamilya ay yung pinili ng puso. 5 taon ang lumipas. Maagang naglalakad si Aya sa pasilyo ng isang maliit na private hospital sa Cavite, habang suot ang kanyang puting uniforme bilang ganap ng nurse. Nakapalupot ang kanyang buhok, at bakas sa kanyang mukha ang pagod mula sa magdamag na duty. Ngunit sa kabila noon, hindi nawawala ang mahinahon niyang ngiti. Salamat sa iyo, Nurse Aya. Sabi ng matandang pasyente, nakakatapos lamang niyang alagaan. Walang anuman po. Malambing niyang tugon habang inaayos ang kumot nito. Kilalang kilala si Aya sa ospital dahil sa kanyang malasakit sa matatandang pasyente. Madalas sabihin ng mga kasamahan niya na parang may espesyal siyang lambing at pasensya sa mga ito. Ngunit hindi nila alam, sa bawat matatandang inaalagaan niya, parang niya na ring inaalagaan muli si Lola Pasing. Minsan habang nagpapahinga siya sa nurse station, may bagong trainee na nurse na lumapit sa kanya. Nurse Aya? Nahiyang sabi nito. Paano po kayo naging ganito katatag? Napangiti si Aya bago marahang tumingin sa maliit na rosaryong nakasabit sa kanyang ID. Rosaryo iyon ni Lola Pasing. Dahil marami lang taong naniwala sa akin, kahit noong hindi ko pa kayang paniwalaan ang sarili ko. Napaisip ang trainee habang tahimik na nakikinig. Pagkatapos ng duty niya, ng gabing iyon, dumiretso si Aya sa kanilang lumang bahay sa baryo. Naroon pa rin sina Mang Bert, Aling Yossi, Carol, at Briggs. Kahit may sarili ng pamilya ang kanyang mga kapatid, madalas pa rin silang magsama-sama tuwing weekend. Pagpasok ni Aya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Mang Bert. Oh, dumating na pala ang paborito kong nurse. Masayang bati nito. Napatawa si Aya habang niyakap ang matanda. Papa naman eh. Sa hapagkainan, puno ng tawanan habang sabay-sabay silang kumakain. Habang pinagmamasdan ni Aya ang kanyang pamilya, biglang sumagi sa isip niya ang batang siya noon. Yung batang umiiyak sa likod ng bahay dahil pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi nasusukat ng dugo ang pagmamahal na natanggap niya. Hindi siya itinuring na iba. Hindi siya naging pabigat. Sa halip, pinili siyang mahalin araw-araw. Pagkatapos nilang kumain, tahimik na lumabas si Aya at nagtungo sa lumang upuan ni Lola Pasing, doon sa ilalim ng puno ng mangga. Mahangin ang gabi. Tahimik siyang umiti habang nakatingin sa langit. Lola? Mahina niyang bulong. Masaya na po ako. Parang bumalik sa alaala niya ang boses ng matanda. Huwag mong kakalimutan na mabuti kang bata. Napapikit si Aya habang pinipigilan ang pagluha. Hindi man niya nakilala ng lubos ang kanyang tunay na ina. Hindi man niya naranasan ang buong pagmamahal ng kanyang tunay na ama. Binigyan naman siya ng Diyos ng mga taong handang maging pamilya para sa kanya. At doon niya tuluyang naunawaan na ang tunay na tahanan ay hindi lugar. Hindi rin ito nakabase sa apelyido. Ang tunay na tahanan ay ang mga taong piniling manatili sa tabi mo, sa kabila ng lahat. At habang buhay yung magiging pinakamagandang bahagi ng kwento ni Aya. Ang kwento ng buhay ni Aya ay nagpapaalala na ang tunay na pamilya ay nasusukat sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal, sakripisyo, at pagtanggap. Minsan, may mga taong hindi natin tunay na kadugo, ngunit sila pa ang handang magmahal, umintindi, at manatili sa atin sa oras ng hirap. O tunay na tiyahin ni Aya si Aling Yossi, at tunay niyang mga pinsan sina Carla at Briggs. Pero sina Mang Bert at Lola Pasing ay tinuring siyang parang tunay na anak at parang tunay na apo. Ipinakita nila na ang pagiging magulang at pamilya ay hindi lang patungkol sa relasyon sa dugo, kung hindi sa pagpiling alagaan at mahalin ng isang tao araw-araw. Itinuturo rin ng kwento na hindi hadlang ang pagiging iba para maging karapat-dapat sa pagmamahal at pagtanggap. Kahit maraming beses na nakaranas si Aya ng pangungutya at pagdududa sa sarili, natutunan niyang tanggapin ang kanyang pagkatao
at makita ang tunay niyang halaga. Isa ring mahalagang aral sa kwento, ang pagpapatawad. Sa kabila ng sakit na iniwan ng kanyang tunay na ama, pinili ni Aya na magpatawad upang mapalaya ang sarili sa galit at tuluyang magkaroon ng kapayapaan sa puso. At higit sa lahat, ipinakita ng kwento na ang pagmamahal na taos sa puso ay kayang magpahilom ng sugat, magbigay ng lakas, at bumuo ng isang pamilya na pinili ng puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Kung gusto niyo naman pong sumuporta sa ating channel para sa patuloy nating mga kwento, i-click nyo lang ang thanks button sa baba at any gift amount na inyong ibibigay ay tatanggapin namin na may pasasalamat. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.